I am sorry. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang boss niya. Pinakalma nitong sarili. Sa totoo lang, ayaw kitang alisin sa trabaho dahil may utang ka pa sa akin. Pero dahil sa malaki naman ang invest ni Miss Harleen rito, sa tingin ko'y patas na tayo. Anong ibig mong sabihin? Huwag ka nang pumasok, Norman. Hindi ko kailangan ng empleyadong inuunang yabang bago ang trabaho. Asik nito. Hindi porket nakuha mong loob ni Miss Harleen, ay pwede mo nang gawin ng gusto mo. Boss, hindi na siya nito pinakinggan pa at tinalikuran na lang siya nito. Si Cole naman ay nanlulumo siyang tinalikuran. Boss, saan ka ba nagpunta kagabi? Napahiya si boss kagabi dahil sa ginawa mo. Maaga kaming pinauwi at hindi man lang ibinigay ang incentives namin. Galit na galit si Sir Ashton at gusto kanyang kasuhan. Pakisabi kay boss patawad sa nagawa ko. Makakarating. Baka sa mukha nitong lungkot. Saan ka ngayon pupunta? Huwag mo kong alalahanin, Cole. Ang mahalaga ay may trabaho ka. Nalulumong tumango ito. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Isang tawag mo lang pupuntahan kita. Salamat, Cole. Bumalik ka na sa trabaho mo, baka mapagbuntunan ka rin ni boss. Sige. Bagsak ang balikat na lumabas siya sa bar. Muli niyang nilingon ng bar na pinundar niya, ang pinagtrabahuhan. Bago niya ito tuluyang tinalikuran. Walang gana siyang pumunta sa kanyang sasakyan. Ang kaninang magandang mood niya ay napalitan ng lungkot. Ngayon ay wala na siyang trabaho. Saan siya pupulutin? Hindi naman pwedeng umasa siya kay Harleen. Ayaw niyang isipin nito na sinasamantala niyang kabaitan nito. Mahina siyang natawa. Kung mabait ba siya? Ani niya sa sarili. Pabagsak siyang humiga sa kanyang kama at nakatitig lang sa salamin. Panay ang pagbuntong hininga niya sa ere. Umaasang may makukuhang sagot sa problema niya. Nasa ganoong sitwasyon siya nang maimahe niyang nangyari sa kanila ni Harleen. Dahil doon ay naramdaman niyang pagkabuhay ng kanya. Yun ang dahilan kung bakit ayaw niyang matenga siya at walang magawa. Baka kasi maisip lang niya ang dalaga at magising ang katawan niya. Sa oras na yun ay siya lang rin ang mahihirapan. Ngunit hindi niya maipagkakaila kung gaano siya nasiyahan kagabi. Kakaibang lukso sa puso niya ang maramdaman ng babaeng dati ay kanya lang pinapangarap. Sinong mag-aakala na sa likod ng istrikta at nakakatakot nitong imahe, nagkukubli ang maamo at mabangong bulaklak. Akala niya mahihirapan siyang makuha ito, ngunit kailangan pa pala niyang magalit para lang mapaamong halimaw nitong ugali. Hindi lang ito mayaman sa buhay, mayaman rin ito sa katawan. Damn! Usal niya habang iniimahe ang dalaga. Ang kaibigan naman niya ay gising na. That thing in the car is quite uncomfortable though. Aniya. Totoong nahirapan siya. Alam niyang ganoon rin ang dalaga. Ngunit kapag inabot na siya ng pakiramdam na yun ay hindi na niya maisip kung komportable ba o hindi ang posisyon nila. Kailangan ay mailabas na niya ang dapat mailabas. Kumapang ang kamay niya sa ilalim ng maong niyang pantalon. Minasahe niya ang kaibigan niya na naghahanap na ng atensyon. Habang ginagawa niya yun ay iniimahe niya ang dalaga. Bawat parte ng katawan nito ay hindi niya kinakaligtaan sa imahe niya. Napapikit siya nang maramdaman ng galit na niyang kaibigan. Shit. Mabilis niyang hinubad ang pantalon upang makawala ito. Nasa ganoong sitwasyon siya nang marinig ang doorbell ng kanyang unit. Inis niya iyong binitawan. Saka siya bumangon at nagtapis sa ibaba. Lumabas siya sa kanyang kwarto at naglakad patungo sa pinto. Dahil sa inis ay hindi na niya tiningnan pa sa lens kung sino man ang kanyang bisita. Binuksan na lang niya iyon. Bumungad sa kanyang salubong na kilay ng dalaga. Pwede ba tayong mag-usap? Sabi kaagad nito. Naramdaman niya ang kanyang kaibigan. Handang-handa nang sumabak. Yes, we should. Aniya sa kahinila ang dalaga papasok. Sa kanya ito siniil ng mapusok na halik. Hindi agad nakapag-react si Harleen. Nang hilain at halikan siya ni Norman. Nabigla siya sa ginawa nito kaya naman hindi niya natugunan ng halik ng binata. Agresibong humahalik si Norman sa kanya at isinandal siya nito sa pader. Anong pag-uusapan natin? Tanong ni Norman habang naghahabol ng hininga. Here. Ani Norman nang iabot nito ang isang tasa ng kape. Kinuha niya yon. Salamat. Umupo ito sa tabi niya. Hindi nito alintana ang hubad na katawan nila. Hindi naman niya magawang pagalitan ito dahil nasa pamamahay siya nito. Wala siyang karapatan na utusan itong magbihis. O di kaya naman ay gusto rin niyang nakikita. Kailangan lang niyang titigan habang naroon pa. Stop staring at my friend.
Baka magising yan at manghingi ng round 2. Kaagad niyang inalis ang tingin rito at sinamaan ang tingin ng binata. Hindi mo man lang ako pinagpahinga ng isang araw. We just had it last night and we did it again today. You are a monster. Ngumisi ito. Glad you know. I am a monster in bed. I used to had it with lots of girls before. Nagmamalaki ka pa. Singhal niya. Buti hindi ka nagkakasakit. I always use my protection. So expert ka na niyan. Sarcastic niyang tanong rito. Bigla ay nanunodyo ang tingin nito sa kanya. Di mo pa ba alam? Should we do it again? Mahina itong natawa. Gusto mo naman. For your information, I don't like it. You loved it. Shut up! Ano bang pag-uusapan natin? Sa totoo lang hinakalimutan ko na kasalanan mo. Namamangha itong napatitig sa kanya at naroon pa rin ang nakakalokong ngiti. Hindi ko kasalanan kung dumating ka sa oras na nag-iinit ang katawan ko. Paano ko ba malalaman kung nag-iinit ka? Depende. Right now, I don't think I can resist the temptation of your body. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Inalis niya ang tingin sa binata upang hindi nito iyon makita. Tumikhim siya. So, I heard you are fired. Aniya, bago siya nagpunta sa unit nito ay nagtungo muna siya sa bar kung saan nalaman niya mula kay Cole na natanggal na ito sa trabaho. Yes, I am jobless. Gusto mo ba ng trabaho? I can give you one. What kind of job? Your body? Sinamaan niya ito ng tingin. Hindi yan ang nasa isip ko. Kung titingnan ay parang ganun na rin naman eh. Binabayaran mo ko kapalit ng serbisyo ko. It is just your part-time. Ano ba naman yung kalahating oras kumpara sa isang araw na trabaho? Half an hour can also make you tired, Harleen. Mas nakakapagod ang pagniniig kesa ang pagtatrabaho. Mariin siyang napapikit. Masyadong mahalay para sa kanyang lumalabas na salita sa bibig ng binata. Hindi porke may nangyari na sa kanila ay pwede na nitong sabihin ang gustong sabihin. Anyway, yeah, I lost my job. So you want a job? Of course. Tugon nito. Ano namang klaseng trabaho ang ibibigay mo sa akin? I was just going to recommend you to someone I know. I think he was looking for assistant or something. Nakatapos ka ba ng kolehiyo? No. Nangunot ang kanyang noo. No? Hindi mo naman kailangan makatapos ng pag-aaral para lang may mapuntahan ng buhay mo. Everything I had before was because of my courage and passion. I love painting. I did painting. I love owning a bar. I spent the last money I got working on it. Your family? Napatungo ang binata, halatang ayaw nitong pag-usapan ng pamilya. Mukhang may pinagdaraanan rin ito gaya niya. Okay lang kung ayaw mo magkwento. I understand. They don't support me. Putol nito sa kanya. Alam mo, hindi naman kami mayaman. Sakto lang. Gusto nila na sumunod ako sa yapak nila. Pero iba ang gusto ko. I followed what I want. Pero hindi ko inaakala na kapalit nun na yung paglayo nila sa akin. Eh, nung nakulong ka, alam ba nila? Tumango ito at nakita niyang sakit na bumalatay sa mga mata nito. I did reach out to them, trying to get some support. Yun lang naman ang gusto ko. Pero, yun nga. They abandoned you. Oo, ganun siguro talaga kapag ginusto mong maging independent sa buhay. Kahit pamilya mo hindi ka nasusuportahan. Bumaling sa kanyang binata, nakangiti man ay baka sa mukha ang lungkot. Maswerte ka nga dahil kahit galit sa'yo ang mga magulang mo, binabantayan ka pa rin nila. Umingos siya, ayaw niyang mapunta sa kanyang usapan. Hindi mo sila kilala. You have no idea. Have you actually know them? Personally? Nakilala mo lang sila dahil sa akin. Isang araw lang sa party ni Natalie. Imposibleng kilala mo na sila kaagad. Sumimsim siya ng kape niyang medyo malamig na. Hindi naman mahalaga kung saglit mo palang kilala ang tao. You don't know them. Giit niya. Tumango ang binata pero ang mga mata nito may ibig pa kahulugan. When I was in court, bumaling siya sa binata. Hindi niya akalaing iyon ang sasabihin nito. Akala ko yun ang huling araw na matatapakan ko ang labas. Being inside the court and being sentenced was nerve-wracking. It was hell. Alam ko wala na akong lusot. All the evidence are pointing at me.
Ano bang nagawa mo at bakit ka nakulong? Tanong niya. I killed my best friend. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ramdam niya ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Ngunit hindi siya nakaramdam ng takot. Pero habang pinagmamasdan niya ang binata ay nakikita niyang magkahalong sakit at pagsisisi sa nangyari. Aksidente. What happened? I saved someone. That's awful. Ayaw niyang makita nitong emosyon sa kanyang muka dahil ayaw niyang isipin nito na naaawa siya. Kung sino man ang taong niligtas nito ay dapat na malaman kung anong klaseng impyerno ang pinagdaanan ng binata. Ni minsan hindi ko inisip na 1 taon lang ako sa kulungan. Sa pagkakaalam ko habang buhay ang pagkakakulong ng isang tao kapag nakapatay ka. Mapakla itong natawa. Hindi ko alam kung pasasalamatan ko ba ang taong niligtas ko o hindi dahil sa taon na inilagi ko sa kulungan. Alam ba niya? Did he help you? She. Pagtatama nito sa kanya. And no, she didn't help me. Her family did. Utang na loob nila sa akin ang pagkakaligtas niya. Pero nakukonsensya ako para sa pamilya ng kaibigan ko. Why don't you go and tell her? Bumaling ito sa kanya. Lumamlam ang mga mata nito. May kung ano roon na gustong iparating sa kanya. Pero hindi niya mapunto. If I did, hindi ba magbabago ang tingin niya sa akin? Hindi ba siya maaawa sa sinapit ko? Hindi ba niya sisisihin ang sarili niya? If I am that girl, I would probably feel pity and I will feel bad. Kasi siguro sa katangahan ko rin, or whatever the reason. I think if I am on her shoe and finds out about it, I would probably feel guilty. Nagbaba ng tingin si Norman. Itinago ang emosyon sa kanya. Kung ganoon ay hindi niya dapat pang malaman. Pagkasabi niyon ay tumayo ito saka nagtungo sa kwarto. Halos malaglag ang panga ni Norman nang makita nitong mataas na gusali ng Alcantara Empire. Ang kulay asul na fiberglass nito sa buong gusali ang siyang nagpatingkad sa halos 3 dekada ng nakatayong gusali. Hinila niya ang binata papasok sa loob ng malawak na entrata ng gusali. Sinalubong sila ng 2 gwardiya na may uniforme ng mismong kumpanya nila. Malawak ang lunch area ng kumpanya at kumikinang sa sobrang linis ang bawat paligid. Sa iba't ibang sulok ng gusali ay may mga estatwang nakatayo at mga paintings na nakasabit sa bawat pader. Sa gitna ng mataas na ceiling ay kumikinang ang mahabang chandelier. Good morning, Miss Harleen. Bati sa kanya ng isa sa mga gwardya. Sinamahan sila ng 2 hanggang sa elevator. Ito na rin ang pumindot para sa kanila. Hindi na ito nagtanong pa kung saang floor sila tutungo. Pinindot nito ang penthouse na siyang pinakamataas na floor sa buong gusali. Penthouse? Office ng lolo ko. Oh. Hindi niya ramdam ang alinlangan sa tinig ni Norman. Animoy nakahanda itong harapin ng lolo niya. Seems like you are looking forward to meet my grandfather. I've met him already. Iba pa rin kapag nasa opisina siya. Talaga? Tumango siya. He is the most ruthless old man I have ever met. Strikto siya sa opisina. Ayaw na ayaw niya nakakakita ng kalat at kung ano-ano. Huminto ang elevator sa 36th floor. Hindi pa roon ang floor na kanilang bababaan. Nang bumukas iyon ay bumungad sa kanya 5 kababaihan na nagtatawanan sa kanyang harapan. Nahinto ang mga ito nang makita siya. Good morning, miss. Tumango ang mga ito nang pumasok. Kita niyang pag-aalinlangan sa galaw ng mga ito. Umatras sila ni Norman upang bigyan ng espasyong mga babaeng pumasok. So, what's the gossip? Kapag gaway tanong niya sa babaeng nasa harap niya. Aligaga itong humarap sa kanya. Miss? Hindi ba't oras ng trabaho? Bakit kayo nagchichismisan? Sumasahod rin ba kayo dyan? Nabalot ng kakaibang tensyon ng kabuuan ng elevator. Kinuha ni Norman ang kamay niya at sinalikop sa kamay nito. Bumaling siya sa binata. Leave them alone. Muling bumukas ang pinto at sabay-sabay na lumabas ang 5. Nagsara muli at umandar paakyat ang elevator. Mahinang natawa si Norman. Pwede ka nang maging boss ng kumpanyang ito. Yes, this company will be mine. Namamanghang tumitig sa kanyang binata. What? Yes, Norman. Kung anong nakikita mo'y magiging pagmamay-ari ko. So you better give me a child or else. Inalis niya ang kanyang kamay sa kamay ng binata. I will lose my share. Napalunok ang binata. Nang bumukas ang elevator ay humakbang na siya palabas at sumunod naman sa kanyang binata. Hindi kalayuan sa elevator ang isang nakasara at kulay puting double door.
Sa gilid niyon ay may gwardyang nakabantay na siyang nagbukas ng pinto para sa kanila. Bumungad sa kanilang malawak na penthouse. Ang malawak na sala at mataas na window glass. Sa kaliwang bahagi naman ay naroon ang bar island na halatang hindi pa nagagalaw ng kahit na sino. Spanish style ang buong disenyo ng sala. Ang bawat paintings na naroon ay nagmula sa Espanyol at hango sa istorya ng Espanya. Ang kisame naman niyon ay gawa sa marmol na may ukit ng mga Greek goddess. Mahilig ang lolo niya sa mga istorya ng nakaraan. Sa isang mahabang kahoy na aparador naman ay naroon ang iba't ibang koleksyon ng kanyang lolo na nagmula mismo rito sa Pilipinas. Yun ang pinakapaborito nitong koleksyon sa lahat ng meron ito, sa tahanang iyon. May 4 na pinto na nakasara, 2 sa kanan at 2 naman sa kaliwa. Bago sila makarating sa sala ay sumalubong muna sa kanilang spiral na hagdan, na siyang daan naman sa ikalawang palapag ng penthouse. Ngunit alam niyang wala sa itaas ang kanyang lolo, kaya naman nagtungo sila sa sopa. Lumapit naman sa kanilang isa sa katiwala ng penthouse na yon. May aalok ba ako sa inyo, Miss Harleen? Bumaling siya sa binata. Coffee? We just had coffee a while ago. Sagot ng binata, ngunit ang mga mata nito'y naglilikot sa paligid. Ibinalik niya ang tingin sa babae. Salamat na lang. Tumango ang babae saka sila nito iniwan. Wow, I can't believe I get a chance to see how beautiful this place is. Yeah, mahilig sa koleksyon ng lolo ko. Like you. Iyon sigurong naman ako sa kanya. Nung bata pa ako, palagi niya akong sinasama sa mga auction party para magbid ng mga antiques. Hinahayaan niya akong magbid kapag may mga natipuhan ako. That's nice. Ginagawa pa rin ba niyo iyon? Umiling siya at nakaramdam ng lungkot ang puso niya. Lumilipas ang panahon, may kanya-kanya na kaming buhay at abala na kami pareho. Hindi na gaya noon ang oras ko at ganoon rin naman siya. Palagi siyang nasa Puerto Rico para sa iba pa niyang mga business. Ilang negosyo bang meron kayo? Nagkibit-balikat siya. Si Lolo kasi ang takbuhan ng ibang negosyante kapag nalulugi ang mga kumpanya nila. Minsan ay binibili na niya tapos pinapatakbo niya sa mga anak niya. Pagkakwento niya, ang Alcantara Empire ay itinayo ng lolo ko sa mismong dugo at pawis niya. Ang Alcantara Hospital naman ay sa lola namin, na ipinamana niya kay Tita Esia. The rest are just the extended business of our family. Oh, you must be living a life. You think? Hamong tanong niya sa binata saka siya natawa. We are not like those kids. Hindi kami sinusubuan gamit ang gintong kutsara. Lolo doesn't want to spoil us, and he teaches us not to take everything for granted. Hindi porke mayaman ka, tamad ka na. And that's his motto. Tatango-tangong tugon ng binata. Nasa ganoong sitwasyon sila nang bumukas ang isa sa 2 pinto sa kanang bahagi ng sala. Lumabas roon ang kanyang lolo na nakatungkod at hit-hit ang wooden pipe nito. Sabay silang napatayo ni Norman. Good morning, Lolo. Ibinaba nito ang pipe at bumaling kay Norman. Anong kailangan nyo? Can I ask you a favor? Aniya. Magiging maayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Harleen kay Norman. Hindi niya akalaing papayag ang lolo niya na bigyan ng trabaho si Norman. Gayong hindi naman ito nakatapos ng pag-aaral. Ang lolo niya ay hindi basta-basta pagdating sa paghahanap ng empleyado. Hindi niya rin inaasahan na mabilis itong papayag. Walang paligoy-ligoy. I am sure it's your grandpa. Bumaling siya sa kanyang lolo na tahimik na nagtsatsaa sa sala. Kung hindi lang niya talaga kilala ang lolo niya, masasabi niyang napakabait nito para bigyan ng trabaho si Norman. Pero dahil kilala niya ang likaw ng bituka nito, alam niya na may kapalit ang pagtanggap nito kay Norman. If anything happen, call me. Kumunot ang noo ni Norman, naguguluhan sa kung anong ibig niyang ipahiwatig. What will happen? You know, if my grandpa, pumaling siya sa lolo niya na mukhang narinig atang pinag-uusapan nila. Humalakha ito ng nakakaloko. Huwag kang mag-alala, ako ang tatawag sa'yo kapag nakain ko na si Norman. Tinamaan niya ng tingin ng lolo niya. Nothing is funny when I am around, Harleen. That's the point, Lolo. Kalmadong pagtataas niya ng boses. Who knows what will happen if I let Norman be with you? Oh, so you don't trust me? Hindi naman sa ganon. Depensa niya. Norman doesn't know you and... He will be fine. Itinuro nitong pintuan. Go on. Leave my chamber. Norman and I have something to discuss in private.
Namamangha niyang tinitigan ng kanyang lolo. Ano? Without me? At ano naman ang kailangan niyong pag-usapan na hindi ko pwedeng marinig? Leave! Utos ng kanyang lolo. Wala siyang nagawa kundi ang sundin ito. Bago niya tinalikuran ng dalaway, bumaling muna siya kay Norman na hindi mababakasan ng takot sa muka. I'll be fine. Tumango siya. Call me. I will. Pagkasabi niyon ay tinalikuran na niya ang dalawa at lumabas na sa penthouse. Mas lalo lang nadagdagan ng pagkabahala niya nang makasakay siya ng elevator at hindi na makita ang binata. Hindi niya alam kung ano nang nangyayari rito. Napabuntong hininga siya. He will be fine. I hope.